Good afternoon po sa inyong lahat. It's been a while at medyo busy lang ako nitong mga nakarang araw kasi we've decided to open 4 classes. Dalawang Japanese 101 classes, yung para sa mga complete beginners, yung zero knowledge talaga pagdating sa Japanese language, yung wala pa talagang alam, ngayon pa lang gustong mag-aral, ganyan. So, dalawa nun. So, ngayon we have Monday, Wednesday, Friday, and then Tuesday, Thursday, Saturday evening class for Japanese 101 lang. Tapos, this coming December 2nd, um, nag-open na po ulit ang N5, JLPT N5 group classes. So, we will have weekdays morning classes and weekends evening classes. Ayan. So, busy po. Ayun, pero, malapit na mag-JLPT 'no, sa December 1st na po 'yun. So, I hope to give you, um, a free JLPT N5 review. Siguro this Sunday, i-email ko na lang po yung mga nag-sign up dun sa free review. Ayan, kung hindi pa kayo naka-sign up at gusto niyong sumali sa free review, punta po kayo sa Facebook page ko na SMS Japanese Academy because doon nag-post ako ng kung sinong gustong sumali sa free na Zoom class na ila-livestream natin sa YouTube. Ang kagandahan ng kapag nasa Zoom class kayo, hindi lang kayo nanonood kundi sumasagot kayo na, pinagbabasa ko kayo, nako-correct ko yung pronunciation ninyo, ganyan. So, para kang nasa lesson, ayun. So, sa live stream naman mapapanood niyo of course yung live stream pero hindi ko kayo makakausap. Nanonood lang talaga kayo and nagta-type ng answer niyo, 'di ba? So, yun, kung gusto niyong sumali sa free naman yun na Zoom class for JLPT N5 review, punta po kayo sa aking SMS Japanese Academy na page, ayan. Tapos life update, eto na nga, there's something big na nangyari nitong nakaraan lang and um, kaka-publish lang nila. Ayun, eto nga po yung gusto kong i-ano sa inyo, gusto kong ikwento sa inyo. Ayan, gusto kong i-share sa inyo. So, ayun, 'to, pakita kong yung aking screen. Ayan. Share my screen. Okay. Yan, nakikita niyo po ba? Kita po ba? Yan. So, ayun nga po. Okay. Yan. Paano ba ito? Wait lang. Hindi ko alam paano magpalit. Palit. Edit layout. Got it. Okay. Ayan. Kita ba? Hmm. Ayan, okay. Kita po ba? Ayun 'no. So eto na nga po yung gusto kong i-share sa inyo. So eto ay nasa, um, webpage po ng ASEAN Japan Center and ililink ko yung, link sa baba. Ayan. So eto yung link ng, ASEAN Japan Center. Tapos 'yan yun. 'Pag ini-scroll niyo sa baba, meron sila ditong The People of ASEAN Japan, mga features nila ng sa mga, siguro mga interesting people 'no, na nahanap nila to feature dito sa website nila to represent 'no, the people of ASEAN Japan. And ako nga po yung pinaka-latest nila na, finiture. So, we have this one here. Eto po ako, kung nakikita niyo po. Ayan. Okay. So, um, 'yun, ang saya lang una sa lahat kasi
not everyone siguro will be given a chance po 'no, na, na ma-feature sa ganitong platform. This is ASEAN Japan, 'di ba? So, for me, it's a big opportunity na sa dinami-dami ng mga puwedeng i-feature, ganyan, sa dinami-dami ng mga interesting people, interesting Filipinos as well na nasa Japan, ay ako yung isa sa mga nandito ngayon sa platform nila. So, yun po, I'm thankful, I'm really grateful, and, siguro masasabi ko na this is one milestone na maituturing for me, okay? For me as, a person, for me as, a teacher dito sa Japan, ayan. Kasi yung topic na siguro pinaka-finiture nila sa'kin is me being a, teacher and mother at the same time, ayun po. So 'yan, basahin po natin or tignan po natin 'no. Bago pala 'yun 'no, na-post ko na 'to sa aking Facebook page, tapos na-send ko na sa mama ko, sa mother-in-law ko, ayun. Tapos yung mama ko, sabi niya yung pinaka naging reaction niya is umiiyak siya habang binabasa yung article. Yung akin namang mother-in-law, naka-English yung article pero translate niya into Japanese. So sabi niya sobrang na-touch din daw siya at ilang beses niyang paulit-ulit na binabasa, tapos every time na binabasa niya umiiyak daw siya. So siguro nata-touch siya and namo-move yung siguro damdamin niya na naiiyak din siya 'no. So for me that is, something to be happy about na na-touch ko yung mother ko at mother-in-law ko at the same time dito sa naging story na 'to, sa article feature na 'to. So, ang ganda kasi ng pagkakasulat talaga nila. Parang kahit ako ilang beses kong inulit-ulit basahin and hindi lang siguro 2 times or 3 times ako na naluluha-luha kasi bumabalik sa akin yung mga siyempre yung ala-ala, ganyan, na parang yung mga feelings nung time na nandun ako sa gano'ng stage or nandun ako sa gano'ng time na yung may hopefulness tapos biglang disappointment, yung mga gano'n. But ayun na nga, eto na. Ayun lang, gusto ko lang i-share sa inyo na, yeah, this is a really well-written article for me, yun yung masasabi ko sa article na 'to, and sobrang grateful ko lang talaga na, ganito yung kinalabasan ng article nila about me, ayan. So eto na, share ko na po sa inyo. So 'yan, eto. Na ano lang ako, na medyo ano lang ako dun sa title nila, Love Leads the Way from Manila to Chiba. Ayun, very ano, very ano ba, cutesy, love leads the way, oh, 'di ba? Ayun, sabi nga ng friend ko, very cutesy, very demure, char. So, ayun, so love leads the way daw from Manila to Chiba. Nandito po kasi kami ngayon sa, Chiba, Japan. Ayan. So, okey. And then, ayan. So, in the quiet hum of Chiba's suburbs, oh, 'di ba? Ang ganda talaga ng ano nila, ang ganda ganda ng pagkaka-layout nila, storytelling nila, ayan. So, Sheka is creating a bridge between two worlds. Her journey from the Philippines to Japan began with love but quickly evolved into a story of resilience, adaptation, and a deep commitment to family. Yun. So, diniscuss din nila dito yung naging ano ko nga, journey ko nga hanggang sa maging content creator, ganyan, hanggang sa maging, magkaroon na ako ng sarili kong language school, ganyan. So, ayan. Sabi ni Miss Abby dun, iba talaga ang galing ng Pinoy. Thank you so much, Miss Abby. Ayan, thank you, thank you po. So, yung iba nga na mga comments nung pinost ko 'to sa Facebook is sabi nila, um, nakaka-uplift daw and nakaka-proud na, ano ba yung exact words nung isa, na sabi niya, ah, "I'm uplifting the" wait lang hanapin ko. Kasi natuwa din ako dun sa ano, dun sa ganong comment, 'di ba? Kasi parang, ay ang saya naman sa feeling na gano'n yung naging reception ng, ibang Filipinos
tungkol dito sa article na 'to. So sabi niya, ayun, um, it provided positive representation 'no, sa Filipinos sa Japan and elevated the status of Filipino women in Japan daw yung, article na 'to. So parang for me, that's really ano, something na nakakataba ng puso na at least for me na na na-feature dito is parang buti naman positive yung naging ano, effect niya sa nakabasa 'no. So yun naman talaga siguro yung ano, yung gusto ding, ipakita ng ASEAN Japan dito na to, uplift yung image ng, ASEAN people sa Japan 'no. So that's why they're featuring different, people in business, in, um fashion, different areas 'no. Ako naman dito yung tag nila dito is motherhood naman na aspect. So, Filipino women or Asian women na, nagbi-build ng family sa Japan, ayun. So, yun yung finiture nila this time. So, nakakatuwa lang. And yun nga, ah as a mother, teacher, and digital content creator, Sheka has turned her experiences into a guiding light for others navigating the complexities of life between two cultures. So, ayun nga, tinanong kasi nila ako eh, about sa content creation sa YouTube channel ko, gano'n. So, ano yung mga usual na nasa YouTube channel ko, ganyan. Tapos pinanood nila yung mga videos ko, gano'n. So, ang ano nila, ang naging reaction nila is, ayun, parang helpful yung channel ko sa mga ibang Filipinos or ibang mothers na may same situation sa akin na foreigner na nagre-raise ng mga bata sa Japan, gano'n. So, nakaka-relate yung mga audience ko na gano'n din yung situation. So, ayun, nakakatuwa lang kasi even the people na nagsulat nito, ayun, yun yung naging ano nila, naging, impression sa kanila na, I am able to help others through my platform, ayun. Ayun, sabi ni Mr. V, congratulations, you deserve the honors of being featured in the People of ASEAN Japan, being a brilliant teacher, a faithful and loving wife, and an outstanding mother. Thank you po. Thank you so much po. Ayun. Ayun, talagang sobrang ano, sobrang naano ako na parang na-capture nila yung ano, yung mga turn of events, roller coaster turn of events sa ano ko, sa nangyari sa'kin 'no, that led me to where I am right now, ayan. So, eto na nga. Thank you, Miss Fema. Si, Fema Pascual, ayan, isa po sa mga students natin ngayon sa, Japanese 101 batch ng November, ayun po. So ito, Sheka's story began in 2012 when love brought her to Japan. So 2012 po ako, pumunta dito sa Japan 'no. She met her Japanese husband during her university years, and after falling in love, she made the brave decision to leave behind the familiar streets of Manila to start a new life in Tokyo. Yun nga, yung husband ko po, nakilala ko siya second year college pa lang po. Second year pa lang po ako, nag-start na po akong mag-online, tutorial part-time. So habang nag-aaral ako sa umaga, every night, 4 hours, bale 8 students ang tinuturuan ko sa gabi. Tagto 25 minutes kada student. So 8 students every night. Talagang kinakayod ko yun kasi pandagdag sa tuition, pampadala kila mama, gano'n. So, talagang sinabay ko yung, studying sa pagwo-work talaga kasi that time malaki-laki yung binabayad sa amin as tutors, as in ₱150 per hour. So, imagine kung every night magtuturo ako ng 4 hours, 'di ba? Ang laking pera nun for me na student pa lang. So, malaki yung naitulong nun sa akin and sa kaila mama din. Ayun, talagang kinakayod ko siya and siguro isa yun sa mga one regrets ko 'no, na hindi ako nag-focus maigi sa pag-aaral ko. Although naka-graduate po ako on time, okey naman yung mga grades ko, but one of my regrets nung nag-aaral pa ako is yung iba kong mga kaklase, may mga honors sila, as in nare-reach nila yung
yung, GWA, yung graded weighted average weight grade ano ba? Weighted average, grade weighted average ba? General weighted average ba? Ano ba? Forgot. Basta yung GWA nila is umaabot dun sa nagiging ano sila, nagiging, college scholar, university scholar, may ano sila, may naaabot sila na honors. Ako, parang sakto lang, may mga subjects na maganda yung grades, may mga subjects na okay-okay lang, ganyan. So, hindi ko naaabot yung katulad nila na sana kung nagfo-focus ako sa pag-aaral ko at hindi ako puyat gabi-gabi. Kasi nakakapuyat from 8 PM to 12 midnight po na nagle-lesson or 7 to 11, mga ganyan. So, talagang ano, 'yun, pagudan sa online lessons every night. Tapos Saturday and Sunday tag 8 hours pa ako nagtuturo. So, 'yun nga, talagang kinarir ko yung pagiging online tutor that time kasi that's a good amount of money for me. So 'yun, dun ko nakilala yung husband ko. Isa siya sa mga naging first loyal students ko, ayun. So, Um, yun nga, I met my husband when I was just a university student. Sheka recalls softly, a smile tugging at her lips. Ayun, may kilig. Ayun. At the time, she was working as an online English tutor while her husband pursued his master's in English literature. So, yung asawa ko po that time, nagma-master's siya. So, habang nagma-master's siya, syempre, yung course niya literature. And ang way niya para ma-practice yung English niya is through online lessons. So, kaya ko siya na-meet kasi nag-enroll siya dun sa school na yon and isa ako dun sa mga una niyang tutors na napili. And then after niya akong maging first time na tutor, yun na yung every night na siyang nagpapabook ng lesson ko. So, regular student ko na siya. Hanggang sa mag-fourth year ako, hanggang sa makagraduate ako. Ayun. So, I thought I could continue my career when I moved to Japan, but life had different plans for me. So, nung pagka-graduate ko, nag-work ako sa Pilipinas, no? Meron akong dalawang company na pinasukan sa Pilipinas na um, isang data analyst tsaka yung isa naman is researcher ako. So, ah doon, so pina-practice ko yung statistics ko 'di ba na pinag-aralan, ayan. So, ang image ko ng Japan is 'pag nagpunta na ako ng Japan, I'd continue yung kung ano yung naumpisahan kong career. Pero hindi pala gano'n. That time, ang babaw lang ng pagkakaintindi ko na, ay okey, kasi meron na akong experience sa Pilipinas, nagagamit ko yung napag-aralan ko. So, pagdating ko ng Japan, mag-continue lang ako sa career ko. Akala ko gano'n lang 'yun kadali, pero hindi pala, ayun. So what she had not anticipated were the challenges she would face in Japan's professional and academic world. With her background in statistics, Sheka had hoped to continue her career in research, but language barriers and cultural differences made her dream seem further out of reach than she imagined. So yun nga po, dito po, hindi porket may college graduate ka, na may experience ka sa Pilipinas, gano'n is basta-basta ka na lang din maha-hire sa companies. Dito pagka mga gano'n na mga very ano, high-skilled, career or jobs, 'pag hindi ka marunong mag-Japanese, hindi mo rin 'yun ano, magagamit kasi most of the people here hindi naman nag-e-English. So yung kung ano yung ginagawa nila, yung mga research nila ganyan, mostly naka-Japanese dahil nasa Japan sila, eh. So hindi siya madaling bagay para pasukin unless siguro talagang, sa isang international company ako makakapaghanap ng work, gano'n. Tapos meron talaga silang English department na talagang kailangan nila ng statistician do'n. 'Yun. So, wala, hindi nagkatotoo yung pinapangarap ko na, okey, work lang ako as researcher lang ako dun sa Japan kasi meron na akong background. Hindi pala siya gano'n kadali. So 'yun, eto na, motherhood and new beginnings. When her research career did not pan out as expected, she refused to be disheartened. Instead, she took a different path, one that would profoundly shape her future. So she enrolled in Waseda University's Graduate School of Asia Pacific Studies, but once again, life steered her in an unexpected direction. Okay, eto po,
So hindi nga gano'n kadali 'di ba na maging researcher sa Japan. Yung parents-in-law ko, sila yung nag-suggest sa'kin, "Mag-enroll ka na lang sa graduate school." Kasi 'pag nag-aral ka sa isang school sa Japan, graduate ka sa university sa Japan, then for sure maraming magha-hire sa'yo. Kasi sa Japan ka graduate. Besides that, habang nasa graduate school ka, mag-aral ka ng Japanese kasi kailangan 'yon. So, yung mother-in-law and father-in-law ko, sila yung nag-push sa'kin, "Go for it," ganyan. So, ako naman parang, "Okey, this is my ano, second chance." Parang mako-continue ko pa din yung naiisip ko. So, ang pinili ko is international relations sa Waseda University Graduate School of Asia Pacific Studies. Hindi po basta-basta pupunta ka dun at sasabihin mo na, "Oh, mag-enroll ako sa inyo." Hindi po gano'n yun. Meron pong screening, as in nagpasa ako ng application, nanghingi pa akong recommendation letter sa previous boss ko, previous professors ko sa UP, nag-send pa ako sa kanila ng, mga papers ganyan. Tapos nanghingi pa ako ng mga documents sa Pilipinas, gano'n. So 'yun, nagpasa akong requirements, nagpasa ako ng research plan ko. Tapos kailangan meron kang ano, test of English as a foreign language na score. So nag-take pa ako ng TOEFL. Dito na ako sa Japan nun. So nag-review ako para makakuha ako ng mataas na score sa TOEFL, which is mataas naman yung score ko, 109/120. So sabi ko, okey na ako, parang ang kailangan ko na lang ma-convince yung professor, 'di ba? Kasi may interview pa, gano'n. So, I went there, nagpa-interview, and ayun na, lumabas na yung result. Natanggap naman ako sa, um, international relations course. So, akala ko okey na, everything's set, everything's set. Binayaran ng ano ko, ng mother-in-law and father-in-law ko yung tuition fee, yung enrollment fee, lahat ready na talaga, ayun. So, kaso nung eto na, mag-uumpisa na ako. Due to some turn of events, I ended up forgoing my master's degree and started teaching. Bakit? Bakit? Akala ko ba eto na lahat, nandun na, bayad na, nandun ka na, enrolled ka na and all, everything. Ang nangyari po, I took the practical path. Ayun, I took the practical path. May nag-open na, um, may nag-open na opportunity to teach ng sa isang international school as an English teacher. Nag-open ng ano, tinawagan ako, kinontak ako because they needed a teacher. They needed a teacher. So, nung time na everything set for me, I thought, na bago lahat ng plans, I took the practical path. So, kasi parang eto na yung chance ko magka-work, eh, 'di ba gusto ko ng work? Ayun, so nag-teach na lang po ako, napunta ako sa teaching, ayan. So, eto nga, Sheka's voice softens as she reflects on the unexpected shift, but there's no regret, only a sense of fulfillment, ayun. Teaching English at a Japanese elementary school gave her a sense of purpose, not just as a professional, but as a mother. I had always loved teaching, Sheka shares. That passion began back in the Philippines when I was tutoring students online. What started as a side job during her university days had now evolved into her full-time profession in Japan. But motherhood added a new dimension to her life, bringing deeper meaning to her journey. So yun, ayun na nga, change path ang nangyari. Parang walang nangyari dun sa mga pinaghirapan ko nung ilang months yon. Anticipate mo na eto na, panibagong ano 'to, panibagong challenge for me, ganyan. Tapos biglang in a snap of a finger, hindi, hindi ka diyan, hindi ka para diyan, dito ka. Parang naging gano'n po yung ano, yung turn of events, ayun. So, eto, A Mother's Drive, Building a Family Across Cultures, ayan.
Ayan, wait lang. Sabi ni Ma'am Maria, ayan, ang tagal ko pong hindi nakita ang inyong comments. Ayan. Congratulations, Sheka, for being featured. The article captured your essence. Continue your work as a woman, mother, and educator. You have a calling and you have found it. Yan. Thank you so much po. Ayun. So, eto. As Sheka adjusted to life in Japan, the birth of her children became the center of her world. Raising a family rooted in two distinct cultures has been both rewarding and challenging. Raising children here involves blending the structured, disciplined approach of Japanese parenting with the warmth and spontaneity of Filipino family life. So, yun nga, 'di ba? Dito sa Japan, strict lahat sa time, sa pananamit, sa mga pangangailangan sa school, 'di ba? Pero ayokong lumaki yung mga kids ko na parang ano, everything's ano lang, talagang puro ganyan lang, puro sunodin mo 'to, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, sa bahay namin, during interview ito, sabi ko, sa bahay po namin, ayun nga, we follow rules outside 'no, sa yung mga, unspoken rules sa Japanese culture, yung mga pagiging disiplinado, pagiging polite, pagiging on time, pagiging careful sa mga pagkilos, pagiging considerate sa ibang tao. We do that outside. But inside the house, we are um, as much as possible very loving, very warm to each other, very um, ano tawag dito, expressive, ganyan. Just like Filipinos. Kasi yung mga children sa Japan, they are not as expressive as our children sa Pilipinas. Parang yung mga children sa Japan, they're very shy to express their feelings, their emotions. They don't often talk about themselves sa mga parents nila, ganyan. So sabi ko sa akin, sa bahay namin, we want the kids to be very open, very warm, very loving. Hindi yung nahihiya sila sa mga gusto nilang sabihin sa parents. So we want to have a very close family na parang Pinoy style na pagpapalaki ng mga kids. Ayan. So, finding herself in the digital world, a new passion takes flight. So ito na nga, in 2018, Sheka's life took yet another turn. So while on maternity leave, she found herself craving a creative outlet, something that would allow her to stay engaged with the world beyond her daily routines as a mother. So yon, I started my YouTube channel out of boredom, she says with a laugh. But what began as a simple hobby soon grew into a popular platform. So yun, nung nag-umpisa ako sa YouTube, alam niyo ba sabi ng asawa ko, nung gumawa ako ng YouTube channel, sabi niya, "Hmm, sige baka tignan natin baka hindi ka pa maka 1,000 subscribers." As in, tinatawan-tawanan niya lang ako, sabi niya, china-challenge niya pa nga ako, eh, kung makaka 1,000 subscribers daw ako. Kasi 'di ba sa YouTube nun, para ma-monetize yung channel mo, you need 1,000 subscribers. So, wala, tatawa-tawa lang siya gano'n. Hindi hindi niya inaisip na my channel would actually grow, 'no. Pero nung time na nag-start kasi ako sa YouTube, kaunti pa lang yung mga content creator na mga nanay na nasa Japan. Meron na akong mga napapanood na mga content creator sa Japan 'no, yung mga daily life nila ina-upload nila 'no. Pero walang masyadong maraming yung sobrang sikat na mga YouTube channel na life vloggers gano'n na Filipina. So yun, siguro isa ako sa mga unang lumaki yung channel nung time na nag-join ako. So yun. Ngayon, eto, today, Sheka's YouTube channel, Shekmats Japan, boasts over 341,000 subscribers. Thank you everyone. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo na hanggang ngayon nandito pa din. Thank you so much po at sa mga patuloy na nagsusubscribe at sa mga bagong nag-subscribe. Thank you very much po from the bottom of my heart. Talagang, ayun, it takes your subscribers are your ano talaga, treasure pagdating sa content creation, eh, siyempre. So, the more na may mga subscribers ka, mas maraming brand yung nagtitiwala sa'yo, ganyan. So, thank you so much po sa inyo na mga nag-subscribe sa akin, ayun.
And her Facebook page, Mama Shek Japan, has more than 144,000 followers. Yung sa Facebook ko naman, recently lang ako nag-join ng Facebook talaga na very active na akong nag-post. Dati talaga, more on YouTube lang ako kasi wala pa namang monetization sa Facebook eh. Kung mag-post man ako sa Facebook, yung pinopromote ko is yung YouTube ko, parang ganon. Pero ngayon, mas marami na akong ina-upload sa Facebook na mga life vlogs, hindi naman super vlog, but mga life updates, short videos ng family, ganyan. Nasa Facebook po. Wala na po ngayon dito sa YouTube. Ayun. So if you want to see more of my family life, ganyan, punta po kayo sa aking Facebook. So through her YouTube channel, Sheka began sharing her experiences of navigating life in Japan as a Filipina mother. At first, I focused on English tutorials, but then I realized I could offer more. I could help my fellow Filipinos learn Japanese and even more importantly, understand the cultural nuances that come with it. Alam niyo po ba, bago pa ako actually maging YouTuber, na talagang vlogger na YouTuber, yung daily life yung pinapakita. Meron na akong mga videos sa YouTube, pero hindi ko naisip na YouTuber ako that time, no? Kasi, 'di ba nga po nagtuturo ako online. May mga students ako na naka-inspire sa akin na parang, ay, gawa ako ng tutorial na kunyari, present tense, gano'n. O kaya, verbs, no? Verb conjugation, ganyan. So, past tense, how to use is, am, are, yung mga gano'n na videos, yun na po yung una kong na-upload sa YouTube. Pero hindi, yun nga, hindi ko inisip na content creator ako, YouTuber ako that time. Parang, for me, that was just, wala lang, English tutorials, videos, ganyan, for my students, ganun, for other people to see. Pero hindi siya yung talagang kakaririn ko na vlogging, ganyan. So, dun ako nagumpisa. And then, um, pero iba pa yun, no, dito sa talagang Checkmats Japan na vlogs. Yan. So, yun nga, hanggang sa nag-evolve siya sa Japanese tutorial na yung ina-upload ko. Yan. At saka mga life in Japan, about culture differences ng Japan and Philippines, yung mga ganun na yung naging laman ng channel ko. Ayun. Sheka has also extended her passion for teaching through her online school. Ito na nga po yun, yung since nag-start ako sa YouTube and then nag-evolve na siya sa mga tutorials, yung mga topics about culture, ganyan. Someone told me na, ba't hindi ka mag-open ng ng online course? May mag-e-enroll niyan for sure kasi may mga nakakapanood sa'yo, ganyan. Um, Nung una, parang iniisip parang imposible naman, parang may mag-e-enroll ba, gano'n. Pero dahil yung mga videos ko marami nang nagko-comment, ganyan, at maraming nagsasabi na, "Sensei meron ka bang online lesson?" Gano'n. Dun na ako nakakuha ng idea na talagang, ay may ano pala talaga, may demand for it. So yun, dun na nagkalakas na ako ng loob na, "O sige try natin mag-online school." So yan. So Sheka has also extended her passion for teaching through her online school, SMS Japanese Academy, offering structured lessons to help learners master the Japanese language. These courses are primarily aimed at Filipinos around the world, covering various aspects of the Japanese language and culture. So yan po, si SMS Academy. Ayan. So sa mga gustong mag-enroll, punta kayo sa Facebook page ng SMS Japanese Academy. Ayun. Her channel gained traction as she delved into the unique challenges and joys of raising a bicultural family. So, nung mga time na nagpi-peak yung channel ko, ang halos every upload ko 100,000 views. That time hindi pa po masyadong marami yung mga content creator. So, ang laki nun for me, yung 100,000 views per day or per upload. So, yun. Um, Maraming interesado sa life ng nanay na nakapangasawa ng babaeng Filipino nakapangasawa ng Japanese na may mga anak, gano'n. So, ayun, ang ano lang, isa yun sa mga siguro nakapagpa-grow sa channel ko, yung mga family life vlogs, 'yan. I wanted to share how Filipino and Japanese cultures can coexist and how my husband and I are raising our children to appreciate both worlds. Her viewers, many of whom are navigating similar cross-cultural experiences, found comfort and inspiration in her candid reflections. Ayan. So, pandemic.
Ayan na. So, eto na yung 2020. The pandemic's unexpected impact. Ayun. So, wait lang. Sabi ni Mr. V, lucky you are to have a very supportive husband and parents-in-law. Perhaps it is because you are a typical Pinay as a wife and very respectful and loving daughter-in-law. Ayan, thank you so much po. Yun. So, sa akin naman, no, I try as much as I can na ipakita sa husband ko and sa family niya yung warmth ng Filipino love. Yung pagiging Pilipinong asawa, Pilipinang nanay, gano'n. Kasi sabi nila yung mga Japanese daw na mga babae is hindi gano'n ka-sweet or affectionate. Although hindi ko naman alam 'no, kasi, hindi naman natin nakikita yung life ng iba, 'di ba? Pero in general, siguro kung makikita natin, mapapansin natin yung mga, ah, Japanese, ganyan, hindi sila gano'n hindi sila gano'n ka-affectionate. Even in public, 'di naman talaga natin makikita. Bihirang-bihira yung mga nag-sho-show ng public, ng affection nila in public. So ayun, 'di katulad sa'tin mga Pilipino, very open tayo pagdating sa ganyan, kissing, holding hands, hugging 'no, kaakbay, naglalakad. Sa mga Japanese hindi yan it's not in di naman taboo, siguro na sobrang taboo, pero hindi talaga common sa kanila na very affectionate sa labas, ayun. So anyway, as a Filipino woman, ayun, kahit sa parents-in-law ko, I try to be as caring, sweet as much as possible kasi, gano'n naman tayo 'di ba? Very naman tayo, expressive naman tayo. So 'yun. So 'yun po, thank you so much po. When the COVID-19 pandemic hit, Sheka's role as a content creator became even more significant. In 2020, my Japanese language videos peaked as people had more time at home, she recalls. So, yet, like so many during that time, Sheka struggled to stay motivated. Juggling the responsibilities of motherhood and content creation during a global crisis took its toll, but she never lost sight of the purpose behind her work. Despite the challenges, her platform continued to grow, fueled by a genuine desire to help others. I wanted my content to be a space where people could not only learn but feel connected, especially during such an isolating time. Ayun. So, Bridging Cultures, a legacy for her children. Natutuwa ako sa mga nila, sa mga subtitles nila, sa mga ano ba tawag dito? Mga, yung section titles nila. So, Bridging Cultures, a legacy for her children. Tapos ano ba yung kanina? Finding herself in the digital world, a new passion takes flight. Ang ganda ng ng mga, ano bang tawag dito? Ay, basta section title, di ko alam tawag. Basta anyways, yan ang ganda, cute lang. Ayun, a legacy for her children. Okay. As Sheka looks back on her journey from leaving the Philippines to building a family in Japan, one thing is clear. Everything she does with her children in mind. Her role as a mother has deeply shaped her approach to life and work, imbuing her with a sense of responsibility to pass on the values of resilience, adaptability, and love. I want my children to know that even when life doesn't go as planned, there's always a way forward. It's not just about surviving in a new culture, it's about finding ways to weave both your past and present into a future that honors all parts of who you are. So, ayan. So, thank you very much to Dr. Prichaya and Mr. Brian for this, ah, ano ba? Ano pinakamagandang word? Hindi lang siya amazing for me, but ayun, talagang overwhelming yung nararamdaman kong pasasalamat. So, a heartfelt thank you, Miss Prichaya, so Dr. Prichaya and Mr. Brian for this article. Ayun. So, yung mga words na ginamit nila dito parang talagang, wow, ang gaganda. Ang gaganda ng mga words na ginamit nila kaya sobrang yun, thank you. Ayun po, so yun gusto kong i-share sa inyo. Hanggang ngayon gumagawa pa rin naman po ako ng mga paunti-unti 'no, from time to time gumagawa pa rin po ako ng mga tutorials, ayan. And yun nga, hindi na lang siguro ako masyadong active ngayon sa pagdating sa life vlog.
Siguro kasi mas mahirap ngayon sa'kin kasi 4 na yung kids ko. Dati kasi 2 lang yung kids ko. So, parang ang dali lang mag-video, ang dali lang mag-prepare ng mga kung ano-anong bagay. So, habang yung isa habang isa naglalaro, eto ako nagfi-film, ganyan, habang hinihele yung isa, yung parang mga gano'n. Ngayon 4 na sila. So, parang 'pag wala na akong time mag-film. Tapos kung magfi-film man ako, magulo yung background ko, andiyan yung iba, ganyan. So hindi ko na control masyado yung mga nangyayari around me sa loob ng bahay. So parang nahirapan ako ipakita yung ngayon, yung routine namin as a family ngayon. Pero, on a second thought, lumalaki na din naman kasi yung mga kids ko na parang, I think, hindi ano ba, I want to capture the memories 'no, na habang lumalaki sila ganito yung nangyari, may ganitong event gano'n, may ganitong special na nangyari on this day ganyan. Pero kasi lumalaki na yung mga girls ko, in a few years time magdadalaga na yang mga 'yan. So, hindi ko masabi kung magiging positive ba yung impact ng vlogging sa kanila or negative ba yung magiging impact ng vlogging sa kanila. So, just to be sure na walang negative or walang positive or walang in between na kung ano man na hindi ako sure, I'll just, choose na hindi na ipakita yung daily routine namin. But still yun nga po, from time to time may ina-upload naman ako ng mga snippets ng mga, cuteness ng mga bata, ayan. So, nasa Facebook po yan, yun. So, I hope you're still ano, you'll still stay dito sa channel na 'to. Next year, sa mga 3 years from now, 5 years from now, hindi natin alam kung ano yung magiging future ng Checkmats Japan YouTube channel. But one thing is certain, I will not give up content creation. This has been a part of me, and hindi man ako active every day sa YouTube, but from time to time, I will post, um helpful videos, ayan. Helpful videos and inspiring videos sana 'no, para sa ibang tao. And updates din 'yan somehow sa mga kaganapan na sa buhay ko, ayun. So, again, I'm grateful sa mga followers, mga subscribers dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko rin mararating yung mga nangyayari sa life ko ngayon like this one, yung recognition na ito for me to be featured sa ganitong platform ng ASEAN 'no, Japan. Hindi lang ang audience dito is hindi lang Filipino kundi other nationalities din. So for me parang it's a big thing, 'di ba? It's a big thing na ma-uplift ko yung, um, being Filipino 'no, sa ganitong platform sa, na nakikita ng ibang lahi, 'yan. So, thank you so much to my subscribers for putting me to where I am right now. Yan. Kasi kung wala naman akong subscribers, 'di ba? Parang si parang anong magiging interesting para sa mga people dito sa, ASEAN Center? Why would they think na interesting yung ako or yung life ko kung wala naman akong subscribers na to measure, to gauge na, ano pala siya, may ano pala siya, may nagagawa pala siyang maganda sa audience niya, 'di ba? So, yung subscribers ko talaga yung I think naging gauge nila, yung number of subscribers ko, yung naging gauge nila sa ano, sa bakit nila ako pinili 'no, na i-feature. So, maraming maraming salamat po. Ayun, so wala lang, it's just a positive day, happy day, and thank you so much for listening, for watching right now. Ayun. Yun po, hanggang dito na lang po muna ang chika-chika natin. Hopefully, may ma-upload ako na next video soon. Ayun. At see you again sa susunod. Bye-bye po. Thank you so much. Maraming maraming salamat po sa mga nagko-comment. Ayan, thank you. Bye-bye po.